Mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes. Weekend na po at lumabas na ang haring araw. Hindi na tulad kaninang umaga na napakamaulan. Makulimlim. Ngayon mainit na. Balik ang init at balik ang liwanag. Ito po si Karen sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At ito naman po si Among Jean muli, ang inyong kakwentuhan sa araw na ito. Ay, hindi tayo kompleto ngayon. Wala si Tita Shirley. Wala si Tita Shirley. Siya po ay on for check-up. Yes. Pagdasal po natin na maganda ang resulta ng kanyang check-up. Maganda na eh. Na lalong gumanda pa. Lalong gaganda pa. Kanyang, ngayon nga, Biyernes, no? Sabi mo, oh, thank God it's Friday. Oh, yes. Sa amin ng mga pare, oh my God, it's Sunday. Malapit na ang oras de peligro ng mga pare. Pero sa araw ding ito, wag natin palampasin ang araw na ito na ng ating programa na hindi natin babatiin ng isang figure sa ating archdiocese din, no, na kilalang kilala. Na nagse-celebrate po siya ngayon ng kanyang ika-9 na taon, no? Bilang isang obispo. Ang ating pong auxiliary bishop at ang ating vicar general at ang ating chairperson ng Archdiocesan Commission for Church and Heritage, si Apong Ambo, Bishop Ambo David. Happy anniversary po. Happy anniversary po, Bishop Amang. Ambo. Yeah. So, may handaan kaya sa Holy Rosary ngayon? Walang text walang invitation. Baka naman Among baka nasa CBCP sila ngayon. Baka nagse-celebrate sa Manila. Right. Sa Pius. Kasama niya mga kapwa obispo. Oo nga. Yung mga nasa Arsobispado daw, yung mga Vin Diesel fans, greet po natin sila, Amang Jean. Nandun sina Father Pep. Good morning po. Good noon pala sa ating mga kakwentuhan dyan sa Chancery. No? Sama na natin yung mga daily listeners natin sa parokya ng San Matias, parokya ng Santa Rita, ang ating mga catechist, mga kaibigan natin, no? Si JD, walang pasok ngayon. Kaya nakasama niya ang kanyang pamilya. Nakikinig lahat sila ng ating mga kwentuhan. Kasi dami pa natin pagkukwentuhan, Oo no? nga. Hindi nauubos itong mga materials natin sa Sa tuwing magpapaalam na tayo sa isang issue, meron na mga questions na inihahabol sa atin. Kahapon, Among, ang dami nating follow-up questions. Actually, tapos na yung ating programa. May mga pumapasok pa ring text messages. Yeah. Kasi, tuloy-tuloy yung mga tanong ukol sa liturgy. Kahapon, habang umuulan, yung pinag-uusapan natin mga pagwiwisik-wisik pa rin. Yes, sa tubig, no? The significance and the symbolism of water sa ating mga liturgical, sama na rin natin yung mga para-liturgical celebrations and our sacraments and sacramentals, no? Yung isa po sa mga tanong kahapon, di ba? Yung bakit daw nagwiwisik why do we bless images with holy water? Tapos bakit nagsa-sign of the cross na may holy water pa? Hindi pa ba sapat yung sign of the cross? Kasi naman, yung tulad ng binanggit natin kasi, yung water has a special significance sa atin. Lalo na sa misa, no? It is kung alam parati natin, we have always in mind yung sacrament of baptism. Dahil sa baptism, no, ang material na ginagamit ay ang pagbubuhos ng tubig sa atin. That is how we get incorporated with Christ. Kaya tuwing tayo ay nagbe-bless ng tubig o binibless tayo ng tubig, yun ang dalawang bagay na dapat nasa isip natin, no, that will remind us na tayo ay we were cleansed by God, no, and we were called to a new life, and we were incorporated into the life of Christ. Doon tayo naging bahagi
ng Santa Iglesia. At nandun na rin, nilinis tayo ng Panginoon. And we became children of God. Kaya napakahalaga pala ng simbolo ng tubig. Yes, Actually, yes. ngayon ko naisip, Among Jean, kaya po yung mga lumang bahay pala, may mga maliliit na holy water font din. Yes. Sa mga doorways. Yes, diba? I remember nung mga late 50s, Pinapanganak na po ba kayo, no? Pinapanganak pa lang pala ako noon. Mga mid-60s and then hanggang late 60s, no? Yung sa mga religious stores noon, at saka sa mga bahay, na uso yung mga again, I forgot the word, yung holy water na parang maliliit na metal na fonts na nilalagay sa mga doorposts. Or paraffin yat, ay anong tawag? Yeah, lalagyan ng tubig, no? Hindi, metal yung iba. Tapos, parang, they're like those in the big churches. Okay. Ngayon, parang these are home, parang home versions na lalagyan ng tubig. Kasi it is also, maganda naman yan, no? Every home, yung may holy water, and in fact, it is even encouraged, na every Catholic home, sa altar nila meron. Hindi yung pang magbe-bless ka the way a priest would bless. Kung hindi yung i-bless mo yung sarili mo, to remind yourselves. No? Kasi kahapon nabanggit ko din yung, imagine mo yung isang ama ng tahanan, no, bago matulog. No, they bless their children. He blesses his family after praying. Of course, no, pagkatapos nila nagdasal, no, maybe all together, even just a short prayer. And it will be a good practice, no? Kung sabihin nila niyan, lumang uso na yon. Parang wala na nga po ako nakikitang binibentang ganon sa mga religious stores, yung lalagyan ng meron pa din. water. May mga plastic, made of makahanap plastics ngayon. Alala ko kasi yung sa amin, sabi ni Lola, bago ka lumabas, you bless yourself. Tapos, mag-bendition ka nga. Pagpasok mo, magpapasalamat ka kasi nakauwi ka safely. Yes. So you bless yourself also. Right. Yun yung pag makita mo yung mga matatanda, di ba? Ako nasanay din ako nung maliit ako bago bababa sa may hagdan. And you make also the sign of the cross. Reminiscent yun kung may tubig somewhere, may holy water somewhere doon. Kailangan pala, pati sa mga office may ganun. May makikita mo, yung mga umikot ang practices natin. Ewan ko lang, habang nagsasalita ako, maybe our listeners can recall, di ba, pag papasok kayo sa simbahan, pamilya kayo. Ako nakita ko yan sa tatay ko at sa nanay ko. Ikaw, sila lang ang malapit dun sa font. So, ang gagawin ni tatay, didip niya yung kamay niya, tapos ipapasa sa mga bata. Kukuha ka din doon. Ayan. Pasa-pasa ang tubig, no? At basa pa rin talaga. Basa, bibigyan ka niya ng to. Para hindi ka na tumakbo doon sa makigulo doon sa maraming mga taong dumarating sa simbahan. So, in-extend yun sa mga bagay, no? Even houses, kahapon may housewarming na binanggit tayo, no? Mga images, yung mga bagay na gusto mo. Kasi ang tubig din po ay dun sa ganung paraan because we became dedication. It's a form of dedication. Cleansing din, no? Kasi halimbawa, kaya pag may mga sinasabing may evil spirit, no? Meron silang nararamdaman sa isang lugar, pa-bless nila yan, no? Kaya ako tuwing makita ko yung classmate ko, may dala akong holy water. Ayan na naman kayong dalawa ni Hi, Among Sol. Nag-uunahan kami kung sino yung unang magbe-bless. Ay, nako, kahapon kasama namin siya. Kapag Among, kapag naunahan nyo yata siya, doon pinapadala sa akin yung mga picture nyo nung college kayo nung mukha pa kayong butiki. Ang comment niya, sabi niya dun sa dumating kasi mga classmates namin from, yung sa naming classmate from Iloilo, na classmate namin sa UST Central Seminary, si Father Nufable, no? Classico Nufable. Kasama niya yung mga kabikaryan niya, mga pare from the Archdiocese of Haro. Baalis po sila ngayon They have a safe trip, Father. Kasama namin, si Sol ang nag-enter, Sapong Sol. Sabi ba naman niya, may program yan sa radyo. No, sabi niya kay Father, ano yun? Sabi naman ng classmate na, catechesis. Sasagot na sana ako ng oo. Sagot ba naman ni Father Sol? Binabanatan kami. Kami mga pare. Uy, hindi
kasama yun sa ating paglalahad ng ating mga dapat nating gawin. No? Kaya sabi ko sa kanya, gusto mo banatang kita. Kasi lagi nyo tinutok sa amo. Binibiro nyo lagi. Dapat makinig din tayo ng programa niya. Sabi niya, nakikinig ako alam ko. Kaya nakikinig kasi naghihintay ka. Baka may mag-text sa mga parishioners mo at sabihin kung ano yung pinagagagawa mo sa liturgy mo, no? Sa pagmimisa mo. Ako talaga sumbong ka. Baka bonfire na yun. Sinisindihan. Yeah. Pero maayos naman pong magmisa si Father. Oh, yes. So, naku, batiin natin yung si May Ann Regala na nasa Chancery din. O nga, hindi natin ginigreet si May Ann kung lagi natin ginigreet. Ano ba niya si Dexter, yung pinapa-pray over sa atin? May Ann, mag-text ka bago po tayo mag-break. Yung numbers na pwede nating i-textan, 0918-351-8282 para sa Smart, 0918-351-8282. Para naman po sa Globe, yan ang 0917-363-3738, 0917-363-3738. Maari po ninyong i-text sa amin yung inyong, may mga kwento ba kayo ukol sa pagbe-bless ng inyong sarili bago kayo bumaba ng bahay o yung mga kasama sa kwentuhan natin at yung mga susunod po nating kwentuhan ngayon, yung mga may incense, may kung anong mga ginagamit pa sa simbahan. At saka yung isang gesture na tinatanong din na isang mahalaga ding gesture sa simbahan, yung halikan. Halikan, kissing. Hindi po ba yan yung halikan kapag may wedding? You may now kiss the bride? Iba pa. Iba yun. Ibang klaseng kiss ito. Okay. Hintayin po natin. Anong klaseng kissing yan? Sa simbahan mismo? Pakinggan po muna natin itong magandang tugtugin. Deep within our hearts dwells the song of our destiny, sung upon the world's completion when God laughed heartily. Draw into your heart and drink the song of creation, unity and beauty, all that Yahweh meant to be. The earth was a dirt, she cannot play a symphony. Creation cannot sing its one, for man has lost his melody. A hungry child, a dying seed, a naked forest of enmity. All foretold man has lost his memory. The song of his destiny, the whole world needs to sing and dance. The song of all creation, as God's one family. All people, earth and sky, this is our chance to sing the song of creation, the song of a people's salvation. Earth's a fading glory, and man's become her enemy. We haven't learned to live in peace with ocean, wind, and trees. The Lord our God Almighty hears the song of our misery. All His creatures, great and small, for delivery they call. The song of our ancestry lies deep in our memory. The sun can sing along with all the other fading song. With Mother River and Father Hill and Brother Eagle, Sister Daffodil, to sing as one as on the day the world began. When Yahweh sat the man, the whole world needs to sing and dance the song of all creation. As God's one family, all people, earth and sky, this is our chance to sing the song of creation, the song of a people's salvation. In your heart remains the song of creation, the song of our salvation.
sum of all creation. As God's one family, all people, earth and sky, this is our chance to sing the song of creation, the song of a people's salvation. To sing and dance, the song of all creation. As God's one family, all people, earth and sky, this is our chance to sing the song of creation, the song of a people's salvation. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ito po ang isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yeah. May nagpapabati dito. Pinababati si Gian Wong on his 19th birthday, coming from your mommy, Remy Wong. May 19 years old ng anak si Remy. Ayan, nabisto tuloy. At si Rem. Si Remy. Dapat hindi mo na sinabi dapat pala kung tatawag na atsi sa'yo. Yeah. So, ang isa dun sa mga bagay na isa pa na elemento sa ating pagsamba na ginagamit, lalo na tayong mga Katoliko, ay ang incense, no? Yung usok. Yes. Yung usok. Meron isang caricature, no? Yung isang si Juniper ang pangalan. Pinangalan kay Saint Juniper. Ito yung isang altar boy. Sumikat sa mga Catholic magazines noon. Pilyo itong altar server na to. Yan naman ano din no? Ang mga altar servers natin may typical na kapilyuhan yung mga yan na may mga certain na mga gawain sila na nakakatawa yung mga ginagawa sa mga sacristy, no, pag nagbibiruan. To si Juniper, kunyari nagsiserve sa misa, tapos andun si Father, siya nakaluhod, nag-i-incense, may usok. Kumalabit na nakaganon si Juniper doon sa katabi niyang mas maliit pang choir server. Sabi niya, when you grow up, don't be like Father. That's air pollution. Pollution. Kung sa bagay, kasi pag hindi nga naman mabango yung incense mo, it might become, from an incense becomes a nuisance, no? Kaya even the burning of incense has to be done the proper way, no? At yung quality ng incense. Ngayon, ano ba itong incense nga naman, na bakit may practice na ganon? Hindi lang po sa pagsamba. Actually, yung pinanggalingan ng ating pananampalataya, geographical location, sa Middle East, tapos lumago ito sa siyudad ng Roma, sa Mediterranean, no? Ang paggamit po, among the Romans, ang paggamit po ng insenso ay sinauna pa, long even before the time of Christianity. Ang alam ko, it is part ng kultura kasi parang pampabango, no, sa mga tahanan. Lalo't pati pag panahon ng winter na sinasara yung mga bahay-bahay. Talagang, halimbawa, kung talagang they really close themselves in, yung incense ginagamit talaga. It is, yan yung para hindi umoy kulob, amo. Right. Tsaka, kwan yan parang, moldy na yun Parang, style ng, ano ba ito? Yung mga air freshener natin yan. Ancient air freshener. Right. And they also became, of course, later on sa kanilang pagsamba, ay naging parte na ito ng kanilang pagpupuri, no? Pagsamba sa Panginoon. And we became no different from that sa practice na yon. Kung halimbawa, yung practical aspect nung kung yung mga sinaunang Kristiyano, siguro I can imagine yung mga Kristiyano noon, lalo na nung nasa catacombs pa sila. Ano muna yung catacombs? Catacombs, ito po yung mga underground pathways na nagsisilbi ding mga libingan, no? Doon sa siyudad ng Roma.
Yun po yung yun ang sinabing pinagtataguan ng mga Kristiyano noon. Kasi, wala naman kasing magpapasyal doon ordinarily, no? At ikalawa, it was the best place for them to get together kasi doon dililibing yung mga namamatay ng mga Kristiyano. So, dami mga catacombs and the city of Rome is flooded with catacombs na different levels. Nandun sila nagpupulong. Mga yungib po ito, underground, no? Kung walang masyadong, pasiguro, o kaya yung mga simbahan na naunang maliliit, pag crowded. So, para ding nagsiserve na parang, pampaalis nung amoy amag, kung minsan moldy smell. Hindi nga naman kaaya-aya sa pagsamba. Ito among may tanong related sa incense from 4, 5 to 7. Bakit po ini-incense after ng offering? Ano po ang meaning nun? Okay. Para masasagot po 'yon kasi just to para yung talaga yung meaning ng incense, no? Ang pag-i-incense po kasi is a way of showing deep reverence and homage to the Lord God. Particularly ito sa ating mga Katoliko sa incensation of the Blessed Sacrament. At the same time, the ascending smoke ng incense serves as a symbolic representation of the prayer by the congregation rising to the throne of the Divine Majesty. Sa Lumang Tipan po, sa Templo ng Jerusalem, practice po yan. You remember yung kwento po ng announcement ng paglilihi kay John the Baptist, no? Yes. Diba yung sabi, itong panahong iyon, nakatoka ang clan ng priest, ng paring si Zacarias to do the honor of burning the incense. Meron silang may ritual sila na mag-burn ng incense. At when they burn the incense, I can only imagine, no, sa temple, yun, sa isang historical report, si Josephus yata yun, talaga daw, the brazier that they use, malalaki, marami. They pour incense, cupfuls of incense. Kaya, kung sa atin nga dito, no, kung minsan, isang kutsara. Hindi man eh. Kung minsan, maliit lang na kutsarita, kalahati lang. Kung nagtitipid pa si Among, dahil mahal yun, kaunti lang yung ilalagay. Pero ang dami ng usok, yung pakayang cupfuls na ilalagay. No? Puno ang templo. So, makikita mo, yung templo, talagang usok, no, na pumapanik. It became a symbol po ng ating ang tawag dito, apart from reverence, no, tapos yung simbolo ng umaakyat na panalangin ng bayan sa Diyos. And at the same time, it is also reverence to give honor hindi lang sa Diyos kundi even to objects and to persons. Like kaya nga po, mapapansin ninyo sa incensation, pag ini-incense, hindi lang ang altar, hindi lang ang offering sa table, kung hindi lang ang Blessed Sacrament, makita nyo ang pare, the ministers. And then, pagkatapos ng ministers, pupunta yung server, haharap sa congregation. Ini-incense ang buong congregation. Yun ay isang pagpapahiwatig that it is Jesus, really Jesus Himself, who is being revered in the altar and that stands for Him. And it's also Jesus being incensed in the person of the ministers and in the church, in the assembly. Di ba sabi niya? Si Kristo, ang ating Panginoon, no? And that also, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. It's an acknowledgement of the presence of the divine. No? Okay, again. Ulitin natin na with imagery, kapag nagsisimba po tayo o kapag kunyari may benediction o basta't kapag ginagamit yung insenso, so pag nakita natin i-insensohan yung altar, i-insensohan yung image kung may nakalabas, like yung Sacred Heart or kung sino, tapos yung tabernacle, i-incense din yan. Tapos yung pare, tapos yung mga tao, ibig sabihin, we acknowledge, kinikilala natin na nandun si Kristo. Yes, the presence, no? And lalo na pag mga persons, no?
in the ordained ministers who act in His place, no, and in the people who through baptism are images of God because of the indwelling Trinity. Ayan, Katoliko lang tayo makakaunawa dyan, no? Oo nga. Indwelling Trinity and the sharers of Christ's priesthood. Yan. Among, yung mga Hudyo ba ngayon, gumagamit pa po ng incense kaya? Wala na ang templo nila eh. So, dun lang sa templong nagiba? Nagiba. But I heard, in houses ay pag sila. But, I had the privilege one time, no, na mag-visit kami sa isang synagogue sa Kabat al-Kain, no? It's somewhere along the Galilee. It's a very traditional Jewish village. Pinansin ko yung kanilang service at saka nga sa Roma pupunta ako doon. Hindi ka naman kasi nila babawalan eh. Opo. You are welcome basta you do the rituals nila. You put the yarmulke, no? Meron silang yung nasa Wailing Wall, papel yung ano. Naalala ko yung mga lobong papel noon. Yung tinutupi tapos magtutupi mo lang. Tapos hihipan mo lumalo. Ganun yung shape noon eh. So you show reverence and respect and you listen. Nakita ko, it's proclamation of the Word of God, tapos... Pareho. And then, sermon ng rabbi, sharing, and then singing the Hallel. Pero wala akong nakitang incense. But I think pag mga ibang uri ng mga, ibang sektor ng mga Judaismo. Baka yung mas conservative. Yes. Kasi kahit po yung napuntahan ko, di ba, tumira ako sa kibbutz ng isang buwan. Ilang... Nagtanim ka ng ano? Ng melon? Hindi, ng dates. Dates? Hindi, walang incense. Pero pareho rin halos yung liturgy of the word. Yes. Of course, walang sacrifice. Pero, mga mga reformed o yung mga mas modern. So, right. Yung tanong ko, baka naman yung mga mas conservative, may mga incense. Baka meron din, no? Sa ating mga Katoliko, ang mga kapatid nating Orientals, parati ang gamit nila ng incense. Marami talaga, massive, no? Ang gandang tignan kasi mapupuno ng usok nga naman, no? Nakwento ba sa iyo yung isang episode natin no na nabanggit ko ako conscious ako pag naglalagay ng incense, no? Kaya tuwing may kaibigan akong magsasabi, "Amang, anong gusto mong pasalubong? Nasa States kami o nasa Europe, no?" Sinasabi ko, padalan mo ko ng incense. O kung nasa Dubai ka, sabi ko, hanapin mo yung Arabica na tinatawag. It's kaya dami kong collection ng mga incense. Kasi, alam ko na it has an effect eh. Hindi lang yung mabango, kundi kailangan maganda yung takbo ng usok. So, I'm paying much attention to that. Kaya pag nagmimisa ako at may incensation, sabi ko, patayin ninyo yung mga ventilador. Baka akala nila ayaw tanggapin ng Diyos. Kasi gusto ko makita na yung usok pumapanik. Ayoko yung pupunta sa side, no? Pupunta sa ilan. Nakwento na may image noon nga na, no? Uulitin ko yung imagery. Merong isang woodcut drawing presentation ng offering ng dalawang anak ni Adan. No? Si Cain at si Abel, no? Yung isang mabuti, isang masama, no? Wala sa pangalan naman, nasa gawa, no? Doon sa dalawa. So, nagkataon, masama si Cain. Tapos, mabuti yung tinawag na Abel. Inggitero kasi. Inggitero. Tapos, ang ginawa, makikita mo yung offering sila. Pareho silang nag-aalay. Di ba yung isa, shepherd. Tapos, si Abel, no? Shepherd. Si Cain ay farmer. Pareho may Holocaust. Oo, may Holocaust. May altar po silang bato. Sinusunog nila ngayon, burnt offering to produce a smoke, yung kanilang mga bunga ng kanilang pagpapagod. Makita mo yung kay Abel, yung mabuti, ay lamb. Tapos makita mo yung usok niya, parang alam yung pinatubo. No, yung usok. Tumataas talagang bilog parang na bilog. Mushroom cloud. Yes, going up. Tapos makita mo si Cain, yung usok niya bumababa. Misal. Ayaw pumanik, no? So, parang hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yung kanyang paghahain. Sabi ko,
pag nag-insenso tayo, siguraduhin nyo pumapanik doon. Baka ako bumaba yung usok, no? Paglabas ng mga tao, i-chismis si Among G, nag-insenso. Hindi tinanggap. Hindi tinanggap ng Diyos yung usok ng pare. Yung pausok niya. No? Baka bigyan ng pakahulugan na hindi maganda. Okay. Kaya bawal ang ventilador pag nag-i-incense. Yun. Pag nalaman ng knights yan, yung mga altar servers, alam na nila kung bakit. Yes. Kaya po, yung, alam nyo, maganda po sa nakakadagdag po. It's a beautiful, although optional ang pag-i-incense. Di ba, mag-i-incense sa umpisa pa lang, i-incensohan yung altar because the altar is the symbol of Christ, no, himself, no? Iikot, tapos sa Blessed Sacrament, and then sa offerings of the gifts para to symbolize our offerings of these things na maging banal sana at katanggap-tanggap sa Panginoon. And then incensing of the ministers and then the people participants, and then at the consecration ulit. Doon na ang focus na ngayon ng incensation ay doon sa the presence of Jesus in the Blessed Sacrament. Yeah. Ganda. So yung mga symbols natin, yung kahapon, yung cleansing, yung tubig. Ngayon naman yung sa offering. Yung incense. Incense, yes. Paano po yung sabi nyo kanina? I'm sure maraming nag-aabang. Ano yung kissing? Yung halik. Ito yung tinatawag na talagang banal na halik. No? Yung the holy kiss. Kasi bakit holy? It's not because it is done within the context of a holy celebration. No? Ang paghahalik po, mapapansin niyo sa ating liturhiya, sa misa lang, no? Humahalik ang pare. At alin ang hinahalikan ng pare? Yung altar. Yung altar at saka yung and alaka. Of course. Yung hahalikan yung Book of Gospels. The Gospel Book. Yan. At pwede rin, if it is the practice, hahalikan din ng pare yung kanyang kapwa pare. Kapag may concelebrants. Kung may concelebrants. But it is yung stylistic na kiss on the shoulder na minsan. Although sa ibang lugar, meron po kasi, ginagamit talaga nila yung halikan. May joke ang mga Italians dyan. Minsan daw nag-uusap nag-recollection na pare. Nagbigay siya ng retreat. Tungkol sa liturgy. Binigyan sila ngayon ng group activity. Ang question is, kung ikaw ay isang object isang maging liturgical object, alin ang pipiliin mong maging ikaw yon? Tumayo yung si sister, isang madre, sabi niya. Ako, sabi niya, mas pipiliin kong maging gospel book ako, sabi nung madre. Tinanong siya ng kapwa madre, bakit yung gospel book ang gusto mo? Para halikan ako ni Monsignor Jean tuwing nagmimisa siya. Ayan na. Humirit na. Ay, ako nainggit yung dalawang madre. Sabi naman nung isa, ako kung gusto ko, ako yung maging altar. Bakit? Sabi naman nung isa, para halikan ako ni Monsignor Jean twice every mass. Maria Pag may naniwala na naman yan, Among. Hindi, kasi totoo naman dahil yun ang yung paghahalik na. The kissing actually is sa ating mga Pilipino, hindi tayo masyadong conservative daw po kasi tayo, Among. Yeah. Yung hinahalikan mo lang yung mga family, yung close friends, yes. Hindi kultura ng Filipino yung palahalik hindi pa talaga. Yeah. Yung nasanay lang yung alam natin very very visible talaga sa liturgy. Yun nga yung paghalik sa the entrance ng misa, hahalikan yung altar, i-venerate yung altar. And then yung ikalawa, yung sa gospel book. Then after the gospel book, at the end of the mass to say goodbye, again, hahalikan ng pare yung altar, no? Kaya nga, yung paghalik na yon is to symbolize the veneration of persons or things in the time of public worship. It is a long-standing tradition. Sa noon, hindi lang 3 beses kung humahalik ang pare, hindi lang sa twice sa altar,
Yung halikan, di lang ang pare, may mga servers din na humahalik. Sa altar po? Hindi sa altar, sa mga objects din. I see. Sa ring, sa kamay ng pare. Noon ang alam ko, pag may ipapasa yung paring libro, bago kukunin ng server o ng subdeacon, ng deacon, hinahalikan uli yung kamay din ng pare. No? It is then, again, a show of reverence and then to a particular veneration. Pero wala na yung mga gestures na iba na yon. Ang na-retain lang ngayon ay yung paghalik sa altar at yung paghalik sa gospel book. Ngayon, mayroong isa pang uri, yung namang kiss of peace, no? Yun naman ay ang congregation na. Let us offer each other a sign of peace. Now, nakalagay dun sa GIRM where it is, ano yung local customary tradition, no? Is it a kiss or is it a bow, no? Medyo papasok na yung kultura dito dahil may mga kung hindi acceptable masyado sa isang komunidad yung halikan, no? Imagine mo nga, halikan mo yung hindi mo kilala, no? Dito po siguro sa city, medyo okay na medyo tanggap na. Pero magkakakilala. Yun. Families, no? Husband and wife. Makikita mo yan pag may nagsisimba ng isang buong pamilya, lalo na yung kunyari may little girl or little boy, yung pinakamaliit na member, siya yung lalakaran niya lahat yan. Si mami, si daddy, si kuya, si na lolo. Kung 3 pews yung ino-occupy ng pamilya niya, talagang pupuntahan niya yung lahat. Pero hindi naman lahat ng members na nagsisimba, hindi lahat po ng nagsisimba ginagawa yun. Right. Kaya yung sabi ninyo, kaya sa atin ang is a slight bow. Or siguro sa mga bata ngayon, magmamano sa mga matatanda. Ginagawa or in more places na more open, handshake. Handshake. Pero siguro sa atin sa Pilipinas, nasanay dun sa lubong ganun, bow. Pero di ba noon nauso na rin yung handshake? Handshake, tsaka yung sign of peace. Peace be with you. Tapos kung saan po daw yung acceptable. Or maybe a wave of the hand. No? Formalistic yung ritual ng noon, ang ganda na sana nung yung iaabot mo yung kamay mo, peace be with you, tapos hawakan yung nung sa katabi mo. Nung nauso yung SARS na yan kasi, nung sa takot, sa scare ng SARS, itong mga nakakahawang sakit. Bago pa yun naman, yung foot and mouth disease. Yung foot and mouth disease na pangkalabaw at pambaka. Bakit naging takot na ngayong mga taong mahawa doon sa sakit ng mga hayop, Anyway, tapos, inalis na, pati yung handshake na yon. But it would have been good, no? It would be beautiful. Ngayon, yung kiss of peace among the ministers na lang ngayon sa altar, no? Sa yung pag-greet nila among themselves. Yeah. But still, ito'y bahagi po ng ating liturgical celebration yan. May dagdag pong tanong, habol na tanong ito para sa incense. Yung tanong niya, kung may iba-ibang style daw ba ng pag-i-insenso? Kasi nakikita nga naman sa TV among may paikot, may parang nag-e-exhibition na nag-yo-yo. Yeah. Lalo na kapag nagmimisa siguro yung Santo Papa at pumupunta siya sa iba-ibang lugar. Ngayon, nasa Latin America, si Pope Francis. Hindi ko napanood yung mismong pag-i-insenso ng altar pero hindi ko po alam kung katulad ng sa atin yun. Opo. Yung mayroong namang may provisions, may mga recommendations kung paano mo isuswing yung thurible, no? Yung pong thurible po, yun pong yun ang tinatawag nating incensaryo. Yun yung winawasiwas na gano'n. Yung may tanikala, yung maganda pong metal yun, no? Yun ang pinag-i-incense. Meron pong mga norms na kung minsan depende po doon sa symbolism, no? Yung pag-i-incense ng offering, meron yung paikot, yung dalawang pag nag-i-incense, halimbawa, yung sa pare, tignan ninyo sa offertory sa mga offerings, no? Yung
coming from the north going to the south. Yung paurong na gano'n na cross. Pababa sa kanya, papunta form sa ng kanya. cross, Okay. papunta parati sa kanya. 1, tapos 2, tapos 3, paulit na yung 4. From Basta up, cross. pababa, Up, up, down, tapos left to right. Up, Tapos down, left to right. Okay. So, kung bibilangin po yun, 6 yun. Ano? So, in the form of a cross. 6 na sway, pero 3 cross yan. Mhm. Tapos, iikot yan. Yung dalawang paikot, no? Counterclockwise. Dalawang magkasunod ng counterclockwise. And then, yung pinakahuli, clockwise. No? Yun ay may symbolism yun eh. Trinitarian parati yun eh. No? Yung, iba, medyo kwan na ngayon. Medyo free na yung ginagawa ng iba. Basta wag lang yung medyo parang out of tune, no, sa pag-iinsenso. I remember yung mga Orientals, may bells pa yung kanilang mga yung mga thuribles? mga chains na lang yung mga thurible nila, kaya alam mo nag-i-incense sila. Sing, 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 sumasabay yun. Ayan yung mas mas colorful. Yes. O mas, At yan yung pinapaikot parang nila yun. exhibition na parang nag-yo-yo-yo. That is very Jewish. I see. Sa mga Ethiopian, tsaka ang mga Oriental sa Ethiopian, parang gano'n yata yung pag-sway nila. Kasi you have to do that. Kasi ang incense po kasi, pag pinabayaan mo lang na hindi gumagalaw, mamamatay yung apoy kasi nakadirect yung resin eh. Kaya kailangan buhayin mo siya sa pagsusway mo ng gano'n yung hangin. Kaya makikita mo yung mga nights natin, ginagalaw yan sa consecration para hindi mamatay yung ember, yung baga. Amang may nagchismis sa akin na pare. Crowd control din daw yung insenso. Oo, kasi pag yung dinaragsa yung bawa sa processional kunwari sa cruise, no, kunwari, pag Good Friday or pag halimbawa yun i-insensuhan mo yung isang image na they crowd masyado. Iikot mo yun kasi alam nila mainit yun. Sige, mapali ko, puso na. So, yun pala. Nako, eto, may tanong. Babasahin ko pero sasagutan natin to after the break. Mukhang Knights of the Blessed Sacrament to, Among. Yung tanong niya, kapag nasira daw yung pang-insenso, ano daw ang dapat gawin? Abangan ang sagot ni Among Jean pagkatapos ng awit na ito. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Trust in Him at all times, O people of God. Pour out your hearts to Him. He is our refuge and He is our hope. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Rest your heart not in riches nor honor of the world, weighed out with the heart of God. These blow to nothingness, vanish like breath.
soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. You yourself, Lord, have said, I am your strength. I am your deliverer, loving and merciful, Lord of all. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Bago po sagutan ni Among Jean ang tanong kung anong gagawin kapag nasira ang iyong thurible habang nagmimisa, basahin po muna natin itong magandang text from 1078. All who call on God in true faith earnestly from the heart will certainly be heard and will receive what they have asked and desired. Yes. Maya pagat panapon po. Ayan, tama-tama sa offertory mo. Oy, gusto kong mag-comment dun sa sinabi niya. It is actually what gives life to all our symbolisms na ito. Even to all our liturgies, no? Yung nagmumula sa puso. No? Kasi ang pagsamba, ano ba yung, diba? You're burning incense, wala sa loob mo. Winiwisik mo yung tubig, wala sa loob mo. Maawit ka, wala naman yung hindi dalisay ang yung kalooban, no? Yung ginagawa mo dun sa oras na yun. You do not strive to have that. Parang ganun din ang sasabihin ng lumang tipan. They honor me with the service of their lips and their bloody sacrifices and all the gestures of their temple activities, but their hearts are far away from me, sabi niya, then they shall not be heard into and be taken into my presence, no? Okay. Kaya gumaganda ang liturhiya, of course, dun sa usong busilak, no? Maraming salamat dun sa texter, no? You reminded us of that. At pagkatapos nun, mula naman sa busilak na puso, lalong nagiging ang expression mo, no, sa paggamit ng mga liturgical symbols na ito. Mm-hmm. Ito ay galing po sa San Vicente Ferrer Parish from Kalulut. Kadugtong po nung unang isang nagtanong sa atin kung namatay daw yung yung incense o nasira yung thurifer. Ito naman, ilang chain daw dapat ang nasa thurifer? Nakikita ko doon 4 yata o 3. Tapos may middle yan eh. Para po... Meron mga single kasi yung ginagamit nila. Ay, baka kaya yun yung nasira, yung tanong kanina. Delikado, pag isang chain, pag nalago, yan ako, doon sa oras na iniinsensuhan mong si Among, bukol, pag kumawala yan. The beauty ng mga classic na 3 o 4 yung chain ng thurible, mapatid man yung isa, okay ka pa. Okay pa, hindi titilapon todo yung kung minsan nga funny things happen, no? Kung minsan yung ninenervyos for the first time siguro yung incenser, yung night na magi-incense sa'yo ay ninenervyos. Sa nervyos niya, nakakalimutan niyang lumayo sa'yo. Tapos makikita mo, full na yung kamay niya, suswing niya sa'yo yung malaking incenser. Ikaw mismo, ako mapapaurong ako eh. Kasi ako baka biglang iswing nito eh. Tok sa ulo yung akong tamaan sa ulo, no? Nakabaw ka pa naman. Oo nga, among, no? Kaya precise yung mga movements. No? You have to be may careful. hazards of the trade pala yung pagmimisa.
Oo, syempre, no? You have to be careful. Baga yun apoy yun. Yung question ng isang yung texter natin kanina, pag nasira, anong gagawin? Di larinin. Among ibig mo sabihin siguro, i-repair. Paano kung pag habang nagka-aksidente, no? Halimbawa kung may natumba, o kaya siguro kunyari, consecration. Ito, may isang tanong pa po. Yung namatay yung baga, wala nang usok, ano? Kasi daw, kunyari, consecration, namatay yung paano nga yun? Nasa gitna ka, nag-i-incense, namatay yung baga. I will be practical. Why do you have to swing kung wala nang usok? You will look ridiculous doon, no? So, hindi gaganong-ganong ka, tapos walang usok. Sabi, I just tell them, tabi na lang. They can have a graceful exit. Okay. Wag nang ituloy. So, wag nang sisindihan ulit. Oo, kaya... Kasi tatagal pa yun eh. Right. Kaya nga, kayong mga in charge sa pagsiserve, make sure na yung apoy ninyo is alive. Buhay fire. Na apoy. No? Pero wag naman yung sobrang dami. No? Kasi, delikado din yun. Baka mamaya, ma-barbecue na si Amo. Ano po yung mga... si Mayan, binuko ng ating isang texter, si Brother Bongbing yata ito. Sabi niya, si Mayan daw ay may business, yung Duday's Deli, at kailangan daw humingi tayo ng mga sample na delicacies like brownies, macaroons, and more. Ano yun? Binuko si Mayan. Kala ko sasama sa misa yung offering ng macaroons. Pwede rin. Mayan, mag-offer ka na mamaya. Yeah. Umabot tayo ng oras. Amang mabibitin tayo pag tinuloy pa po natin yan. Sa Lunes na lang ulit. Ayan, goodbye na naman dito sa mga symbolisms na ito. Pero ang ano pala, Among, no, yung realization ko, ngayong dinidiscuss natin yung mga symbolisms na ginagamit natin tuwing magmimisa o kahit novena o consecration o yung mga holy hour, lahat talaga ito may pinanggalingan. So, hindi totoo yung sinasabi natin o sinasabi sa atin na imbento lang yan ng simbahang katoliko. Hindi, no. Mahaba yung pinag-ugatan. Tapos kung minsan, ito rin kung minsan may tatanungin kang pare na, Among, ano po yung ganito? Ano yung ganyan? Tapos yung isasagot sa'yo, ay naku, hindi ko alam. Kailangan nating tanungin. Hindi pala dapat, hindi naman pala posibleng alam lahat ng isang pare kasi yung sinasabi nga nating 2,000 years of history, may pinag-aaralan nga. Mahaba nga yung period of learning o period of education ng mga pare. Pero kahit doblehin mo o triplehin mo pa yan, kahit 30 years pa silang... Hindi makukuha sa iisang course yan, no? Oo nga. Kaya nga may ongoing kaming kailangan ng isang pastol ay nagbabasa yung ongoing ang kanyang formation, ang kanyang pananaliksik, no? Hindi lang para sa sarili niya 'yon. It's actually for the people he serves, no? Para ma-updated siya, no? Masabi din niya o mayroon siyang dagdag kaalaman para din naman sa katisismo o pagtuturo sa kanyang mga sinasakupan, no? Kaya pag hindi ka na nagbabasa, nako, iba na yung barahan na yung binabasa mo o kaya kung ano-anong binabasa, hindi na nagtatagal, wala ka nang mahirap na, no? Siyempre lalapitan ka ng mga tao, no? Maghahanap ng meanings, maghahanap ng kaalaman. Oo nga. Lalo na po ngayon, 'di ba, kasi may internet na, tapos yung mga misa ni Pope Francis open accessible to all. Tapos pag may nakita yung isang, let's say, a parishioner na hindi usually nakikita, tapos pag tinanong si Among at yung sagot ni Among, malay ko. O hindi ko alam. Pwede sabihin, hindi ko alam, no? Oo. Natatandaan mo in the ancient times, in the Middle Ages, ang mga monghe, ang mga pare, ang mga religious, they were people of rounded knowledge. Yes, hindi lang sila sa theology, maalam din sila sa pagluluto, no? At pag-mimix sciences. Sciences. Sino ba sino yung botanist na Gregor Mendel? Gregor Mendel. Yung isa pa, yung Bacon, di ko alam kung si Roger o si Francis. Roger yata. Yung scientist naman siya, no?
Marami naman. Oo. Naku, itutuloy natin yung kwentuhang yan kasi buong season 2 natin na topic yan, Among eh. Pag umabot tayo sa ecclesiology, sino nga ba yung simbahang Katoliko? Pero Yes. sa ngayon, tapusin po muna natin ang episode na ito sa isang dasal. Let us place ourselves in the presence of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nagpapaalam po kami sa inyong muli, si Among Ginito. Have a weekend at wag po kayong masyadong magpaulan at magpabagyo. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. At ating ibunyag, awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang